So, dito naman is yung tax, its element and classification. So, pag-uusapan naman natin dito, ano ba yung tax, ano yung elements niya para masabi mo na valid po yung isang tax, and yung classification kung paano po ba natin i-classify ito pong tax natin. So, dito po, dyan po yung sabi nga natin, definition na naman, tax is imposed mandatorily and na nagpo-provide po yung taxpayer ng proportional contribution na nakadepende po sa abilidad niyang magbayad, and ini-impose po ito or nile-levy po ito ng lawmaking body, specifically si Congress. So nakalagay po dyan, tandaan niyo po, baka po lumabas na naman kung saan yan, na yung lawmaking body po is not an element para po maging valid yung tax. So kung sakali po na hindi yung lawmaking body yung nag-provide or gumawa po ng batas, possible pa rin po yung masunod. Kasi di ba sabi ko nga nakaraan din chapter 1 natin, pwedeng ang general rule si Congress, pero pwede rin pong si President, mga ganyan, halimbawa sa mga tariffs, di ba? So, yung ganun po. Tapos sabi nga natin, ang purpose po nito is para mag-raise ng revenue na gagamitin for public purpose. Then, dito naman po sa may elements of a valid tax, paano natin masasabi na valid po yung tax? So, dapat daw po pag-levy sa kanya is kung sino po yung nasa may jurisdiction. Yan nga po yung territoriality. And isa pa po, limited daw po siya or hindi po niya dapat ma-violate yung constitutional and inherent limitation. So, dapat ito po uniform, equitable, and gamitin siya sa public purpose, and proportional in character po siya, and generally payable in money. Okay po, generally, tandaan niyo po yung word na generally. Kasi po, ito pong tax, syempre, mas maganda talaga na payable in money yan. Kasi for example, kung hindi mo sasabihin na generally payable in money, halimbawa, meron akong poultry at gusto ko magbayad ng tax, magdala na lang ako halimbawa ng 2 manok at siyang ibayad ko sa BIR. Okay po, so, hindi maganda. And hindi yon kumbaga magiging magulo po yung administration po ng tax natin. So, generally po, payable in money siya, pero meron po mga instances na hindi po siya payable in money. For example, wala na pambayad ng tax and pwede pong kuhanin or i-foreclose po yung properties, i-auction, saka po yan yung proceeds po, ipangbabayad po sa tax niya, and kung sakaling may sobra, ibibigay po yun kay taxpayer na pinag-foreclosean. Okay po, so tandaan lang po dyan, isa pa pong note ay, unlimited is not an element of tax. Kasi nga po, sabi po natin, yung tax po natin is unlimited, pero 'di ba bound pa rin naman siya sa mga limitations. Pero tandaan po natin na hindi po yung pagiging unlimited is hindi po siya element okay po ng isang valid na tax. So regardless kung unlimited man siya hindi, kung yan tax law, valid po yan. Kasi nga po hindi po element po ang pagiging unlimited. Okay po. So, next naman po dito is yung classification of taxes. So, paano po ba natin siya makaklassify? So, una, makaklassify po natin yung taxes as two purpose kung bakit po ba tayo merong imposition. So, una, syempre, para mag-raise ng revenue. Pangalawa is para ma-regulate yung conduct, yung business, your acts, or yung transaction, and sanctuary. Para daw po ma-discourage po yung mga harmful and syempre, yung mga masyadong gastador na pag-uugali na syempre hindi po natin kasi mamimit yung social and economic objectives natin kung maluho ka. Kasi nga po ang government natin, specifically yung tax, gusto po niya ay meron po tayong savings. Okay po, mas gusto po niya yung meron tayong ipon kaysa po yung paglulustay. Okay po, kaya nga po ang pagbili po ng mga halimbawa pagpaparitoke, ganyan, meron po yung excise tax. Mga bisyo, salib kasi na ginamit mo na lang sa productive, pinambisyo mo, kaya meron din siyang excise tax kasi dinidiscourage po yung mga ganong behavior. Okay po. So, second naman is yung as to subject matter. So, pag as to subject matter, andyan po yung question kung person ba siya, property ba siya. Kasi kung hindi po siya person, kung hindi po siya tao, hindi po siya property, matik po, ito na po yung number 3. So, tandaan nyo po, ayan, nakalagay naman pala dyan, residual siya. Residual po yung definition ng excise. Yung excise po dito ay iba po yung sa excise na sinasabi ko dito. Okay po? Yung excise po na sinasabi ko dito, yun po yung pagiging maluho, yung pinipenalize, hindi naman pinipenalize, yung tinataasan po yung tax kasi nga po hindi po siya maganda, halimbawa, di maganda na pag-uugali, hindi maganda sa kalikasan, yung tulad ng mga bisyo-bisyo na ganyan, gasolina, yun, so, tapos, kumbaga, maano siya, basta hindi maganda, kaya meron excise. So, dito naman po sa excise natin, sa income tax, ang excise po natin dito ay yung privilege or yung enjoyment ng isang privilege na meron ka. Okay po, so kung sakali na as to subject matter, hindi po siya tao, hindi siya property, automatic po, dito na po yan papasok sa number 3. Okay po, so yun lang naman siya. The next naman is yung as to incidents. Ano po yung as to incidents? So, ang tanong po kasi natin dito kapag as to incidents, kung sino po ba yung talagang nagbabayad? Ang tandaan po natin, isa pa, kapag po direct, ang direct po kasi is kung sino po yung taxpayer na inutusan ng batas, siya din po yung nagbabayad. Meron po kasi tayong dalawa. Ayan, nakita nyo, yung statutory taxpayer and yung economic taxpayer. So, sabi po natin, pag statutory taxpayer, siya yung sinabi ng batas na siya dapat yung magbayad, siya dapat yung mag-remit. Pero, yung economic taxpayer, ang difference nila is kung sino yung talagang nagbabayad. Kumbaga yung economic, kung sino talaga yung naglalabas galing sa bulsa. Yun po yung economic taxpayer. So, kung sakali pong direct, yan po yung una. Kung sakali pong direct, ang pag sinabi po nating direct, ito po yung mismong taxpayer,
si mismong taxpayer na inutusan is same po siya sa talagang nagbayad. Samantalang kapag naman po indirect, ito po yung iba ang inutusan, merong inutusan pero iba ang nagbayad. For example, sa mga VAT, ayan. Kapag VAT po, ipinapasa po kasi siya forward sa sa consumer. So, ang inutusan po ng batas na magbayad is si seller. Pero pinasa niya po kay consumer. So, kung makikita po natin, ang statutory taxpayer si seller, pero ang talagang economic taxpayer na nagbayad ng tax ay si buyer. So, yun po yung indirect tax. So, makikita niyo po dyan, meron pang note dyan na ang general rule daw po natin, lahat po ng tax na meron dito sa Philippines ay direct. Samantalang, ang exemption po natin, mga business tax po. Kasi nga po, pag business tax, sabi ko nga po sa inyo, madalas po dyan ang shifting. Pinapasa po yung tax. For example, yan, yung mga VAT na yan, percentage tax, excise tax, yung mga certain lang naman na yan. Okay po. So, meron ditong star. So, ano yung star na yan? Yung Philippines daw po ay dominantly direct. Tandaan nyo po yan. Kaya nga po, ang general rule, kapag po silent, direct po yung tax. Ang exception po ay business tax lang po. Okay po? Kasi nga daw po, kung sakali na mas marami po ang indirect, kapag po kasi indirect, mas pinapasa mo. Kung sakaling mas marami po ang indirect, sa mismong consumer po, mapupunta yung pagbabayad po ng tax. So, magiging regressive na siya. Kasi pag sinabi po nating regressive, kung sino po kasi dito, yung mga poor, kung sino po yung mga consumer, sila po yung sila po yung dapat na magbayad ng tax. Okay po? So, dito, kung sakali daw po sa Philippines na puro indirect, magiging regressive na po yung tax system natin. So, i-discuss naman natin ano ba yung regressive na yan, progressive na yan, proportional na yan, para mas maintindihan natin yan mamaya. Okay po? Basta ulitin ko, kapag po statutory taxpayer, siya po yung may impact. Ibig sabihin, sa kanya po inimpose yung obligasyon na magbayad. Samantalang pag economic taxpayer, nasa kanya po yung incidence kasi nasa kanya po yung actual po na pagbabayad ng galing po sa bulsa niya. Ulitin ko po, pag direct tax, ang nagbayad po directly, ay yung sino rin po ang inutusan. Samantalang kapag po indirect tax, kung sino po ang inutusan, hindi po siya same sa kung sino talagang actual na nagbayad. So, next naman po is yung as to amount. So, pag sinabi po natin na as to amount, meron po tayong dalawa, si specific, saka po si ad valorem. So, pag po specific, meron po tayong per unit basis. Ibig sabihin, nakadepende po sa unit measurement. For example, meron po tayong tax na sinasabi na kapag po may isa kang litro, halimbawa 1 peso every 1 liter. So, ganun po siya. So, for example, meron kang 100 liters. So, yung 100 liters mo, 100 pesos po yung tax. So, ganun lang naman siya. Kumbaga, nakadepende po sa unit measurement, which is liters, ganyan. So, kung iba't iba pang measurement. Okay po. Samantalang po, kapag naman po sinabi nating ad valorem, ito po yung nakadepende po sa may value. Ibig sabihin, kung mas mataas po ang value, mas mataas po ang magiging tax niya. Okay po, kumbaga meron siyang fixed na proportion kasi dito may fixed na amount. Mismong yung amount ng tax, yun po yung fixed na naka per unit siya. Pero kapag po ad valorem, fixed po yung mismong proportion. For example, 6%, halimbawa yung CGT natin, 6% daw ng whichever is higher sa fair value or selling price. So, lagi po yung 6%. So, ganun lang naman siya. Kumbaga, naka-proportion siya. Samantalang kapag specific, naka per unit. Okay po. Next naman is yung ASTO rate. So, dito po sa ASTO rate, ito nga po yung sinasabi ko kanina. Pag sinabi po nating ASTO rate, nakadepende po kung paano po yung tax. So, dito sa number 1, yung proportional tax. Pag sinabi po nating proportional tax, para din po siyang ito, na certain percent po, times po doon sa may value po or yung sa mismong tax base. Yan nga, yung base niya times po yung certain percent. So, pag next naman is yung progressive or graduated. So, ito nga yung sinasabi ko na sa chapter 1 natin na progressive. Mas mataas po yung tax base, mas mataas po yung tax. Okay po, yan po yung sinasabi ko sa individual tax table. Tignan nyo po sa chapter 1 kung nakalimutan nyo. Okay, chapter 1. Diniscuss ko yung nakaraan. Mas mataas yung tax base. For example, nung 250,000, 0%, walang tax. Nung nag-increase na sa 250,000, greater than 250,000 hanggang 400,000, nagkaroon na ng 15%. So, mga ganon. Okay po. Then, next naman is yung regressive. Kabaliktarin lang po siya ng progressive. Pag po kasi regressive, ito yung sinasabi ko na kung sakali po na puro indirect tax po ang meron dito sa Philippines, magiging regressive na siya. Ano ba kasi yung regressive? Na kung sakali po na tumataas po yung tax base, mas bumababa po yung tax rate. Sabi nga po natin, ang fina-follow po natin dito sa Philippines ay yung ability to pay. So, kung sakaling ability to pay ang dapat mong sundin, dapat regressive. Kasi mas mataas yung tax base, mas mataas yung kakayahang magbayad. Pero pag regressive po, baliktad. Mas mataas po yung kinikita mo, mas mababa dapat yung tax mo. Ganun kasi siya. So, kumbaga, sabihin natin na anti-poor siya. Okay po? And ulitin ko, ito pong regressive na to, hindi po siya usual na na-observe po dito sa Philippines kasi nga po, binaviolate niya po yung constitutional guarantee na dapat progressive ang tax. Okay po, yun lang. So, next naman is yung mix. Syempre, mix combination lang po ng nabanggit natin sa taas. So, next naman yung
as to imposition. So, dito po sa as to imposition, titignan po natin kung sino po ba yung nag-i-impose. Okay po? So, dito, una, syempre, yung national tax. So, sa national tax, tandaan nyo po, diniscuss ko sa face-to-face to. Kapag po national tax ang pag-uusapan natin, tignan po natin nandiyan ba ang PDIVs, nandiyan ba ang customs duties, and nandiyan ba yung others, tulad po ng LTO, na tinatawag nga po natin na motor vehicle registration, saka po yung immigration tax. Okay po? So, pag sinabi po nating PDIVs, andyan po yung P for percentage tax. So, ito po yun, percentage tax. Kapag naman po D, ayan po papasok yung donor's tax, saka po itong estate tax. So, pinag-isa na lang po natin siya kasi pareha silang transfer tax. So, I naman po para sa income tax, which is yung subject natin, and yung V po is para po sa VAT. And yung E para po sa excise tax. So, excise tax po dito, hindi po ito yung sinabi ko na excise tax na enjoyment. Ito po yung sinasabi ko na excise tax na parang as if pang-regulate. Okay po, yung para sa mga sin products and mga non-essential commodities and services. Tulad nga po ng pagpaparitoke, ganyan, saka yung mga mamahaling binibili po natin. Okay po. Then, yung S naman po is para sa documentary stamp tax. So, itong documentary stamp tax, ito po yung mapag-aaralan nyo din sa third year nyo, na ito po yung kailangan mong ilagay, yung DST na sinasabi, yung dinidikit mo sa document para maging binding siya, para maging ma-admit mo siya sa court, ganyan, para maging binding po siya sa third party, ganun po, okay po, sa mga third person, para maging binding siya or meron po siyang power. Okay po, so ganun lang naman siya, pag national tax, nag-impose po national, and tandaan nyo po itong tatlong sinabi ko. So, next naman is yung local tax. Pag sinabi po nating local tax, syempre, ito nga po yung tax na ini-impose po ng municipal or mga local government unit. So, ano yung mga example natin dyan? Yung real property, ito nga kako yung sinasabi ko na na amilyar na usual po nating binabayaran. So, ang note po dito, ad valorem siya. Bakit po? Kasi may certain percent po tayo dito, depende po sa value. Kung magkano po yung magiging tax mo, mas mataas po yung value, syempre, mas malaki yung proportion na makukuha. Then next naman, national daw siya. National daw siya as to imposition, pero local po siya as to collection. Bakit po ba natin highlight yan? Kasi po, meron po mga instances na yung mga tax po natin is ang nag-impose po national, tas local po ang nagko-collect. So, ganun po, tulad nga po ng real property tax. So, kung sakali po na meron po tayong difference or magkaibang tao po ang nag-impose, ibig sabihin, ibang tao po ang nag-atas sa iyo na magbayad, din iba po yung nangolekta, titignan po natin yung order of priority. So, number 1 po na order of priority natin is sino ba yung nagko-collectang agency. Pag po nalaman natin kung sino yung nagko-collecta, siya po yung magiging parang basis po natin kung local ba siya or national. So, sa case nga po ng real property tax, dito po sa real property tax, community tax, ganyan. So, ang nag-i-impose po kasi niyan is yung national. Okay po, national po ang nag-i-impose. Pero ang nagko-kolekta po ay local or yung LGU. So sabi ko nga po, ang magiging priority po natin kung magiging national ba siya or local tax is nakadepende kung sino ang nagko-collect. So dahil nga ang nagko-collect po is yung local government unit, real property tax po ay local tax. Ulitin ko po ha. As to imposition, Congress po ang nag-impose sa kanya. Pero as to collection, na nagko-collect po ay mismong LGU. Kaya nga po nagbabayad po tayo sa munisipyo, sa City Hall ng amilyar. Kasi nga po ang nagko-collect ay LGU. So, as to classification po niya, local tax po siya. Then, next naman is yung, kung sakali naman daw na hindi mo alam kung sino yung collecting agency, titingnan mo kung sinong authority po ang nag-i-impose. So, tulad po halimbawa ng ordinance, sino po ba ang nag-impose ng ordinance? Sabi ko po, ang ordinance, ito po yung batas na binibigay or pinapasa po ng mga sanggunian sa isang local government unit. So, ang nag-impose po na to or nag-provide na kailangan mong sundin ay yung local or yung LGU. And sila din po yung nangongolekta kung sakaling kailangan mong magbayad or meron kang penalty, ganon. Okay po, so tandaan po natin, ito pong sinasabi ko na ang priority po natin kung sino po ang nag-collect, yun po yung basis kung ano po siya, local ba siya or national, and kung sino rin po yung nag-impose, yun po yung pangalawa natin sa priority. Okay po, so ulitin ko, real property tax, national po ang nag-impose, specifically yung Congress, pero ang nagko-kolekta po niyan yung LGU, kaya po local tax po siya. So, ano po yung mga examples nga natin ng local tax? Andyan po yung real property tax, yung professional tax. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mapag-aaralan nyo naman yan sa 4th year na ito po yung binabayaran ng mga professionals, yung may mga PRCID. For example, ako, nagbabayad po ako sa City Hall ng 300 annually. Okay po, yun po kasi yung maximum na pwede pong i-impose ng professional tax. And dito po sa Kabanatuan, naka-maximize po yung tax na ini-impose 300 po. The next, yung business tax. Dito po sa business taxes, ito nga po yung mga business permit, yung mga ganyan na binabayaran po natin sa City Hall. Halimbawa, meron pa diyang yung mga FSIC, ganyan. Mga nagko-collect yung mga fire safety inspection fee, pero pa basta kung mga occupational permit, yung mga ganyan. So, marami po yan. Mapag-aaralan nyo naman yan sa 4th year. The next, yung community tax. Sabi ko nga ito, yung real property tax at community tax, pareho po yan na national lang impose, pero local po ang nagko-collect. Then, yung tax daw po sa may
mga banks. Bakit po ba sa mga banks? Kasi ito pong mga local banks na to, dahil nga po within po siya sa specific na lugar, mas sometimes meron pa rin po talagang ini-impose, and usually meron at merong dahil malaki po yan. So, ito po yung tax daw po na ini-impose po sa mga bangko. Bakit po sa mga bangko? Kasi po yung mga bangko po na yan, may specific po yan na imposition. Yan, ito mga banks. Okay po. So, tandaan nyo lang naman po yan. So, pag-aralan nyo pa naman yan sa mga susunod na panahon. Next naman is yung distinction of taxes with similar items. So, dito po sa may distinction of taxes with similar items, sabi ko nga nag-provide po ako ng separate po na notes. Okay po, para mas maging comparable po siya. So, ito na nga yung comparison po natin. Tax versus similar items. Ano-ano ba yung mga similar items din? Meron tayo ditong revenue, license, tolls, mga debt. So, yan mga yan. I-compare natin po siya. Ano pa yung difference ng tax sa mga items po na yan. So, una muna, tax versus revenue. So, tandaan lang po natin, kapag po sinabi nating revenue, yung tax po ay isa lang po sa source po ng government revenue. And isa pa po, kailangan po nating tandaan, kapag po yung ini-impose po yung amount, yun po yung tax. Pero kapag po nakolekta na yung tax, tinatawag na po natin siyang revenue. Kasi yun na po yung amount collected. So, sabi nga natin, yung tax, yun po yung ini-impose, yung product po na pagkolekta, lahat po ng income na nakokolekta ng government, siya po yung revenue. Okay po? The next naman is yung tax versus license. So, dito po sa tax versus license, dahil sabi nga natin, ang purpose po niyan is para mag-raise ng revenue, samantalang yung license para mag-regulate po ng conduct, mag-regulate ng business. Then, in terms of amount of imposition, kapag po sinabi natin tax, unlimited po ito. So, napag-aralan naman natin yan na unlimited siya dahil nakadepende po sa government needs kung magkano po yung i-impose. Pero, subject pa rin po siya sa may limitation, yung inherent and constitutional. Samantalang po kapag license, limited lang po siya. Bakit po siya limited? Depende lang po kung ano po ba yung nire-regulate niya, kung magkano po ba yung cost na need para po ma-regulate yung specific po na subject. Okay po. Then dito sa subject of imposition, tandaan po natin, sabi natin sa tax, any object, person, properties, business rights, interest, privilege, acts, and transactions, any object po, anything under the sun, sabi ko nga, pwede pong i-tax. Samantalang kapag po dito sa license, ang usual lang po talaga is yung mga privilege or specific activity na ginagawa. For example, yung business and profession. So, yan yung merong license fee. Kasi, mapapansin mo naman, hindi naman lahat merong license fee. The next naman is yung, in terms, paano naman daw po kapag hindi po nagbayad. In terms of non-compliance, kapag po tax, hindi naman po siya sinasabi na na kapag hindi ka nagbayad ng tax, illegal na po kung ano man yung ginagawa mo. Samantalang kapag po license, kapag po hindi ka nagbayad, magiging illegal po. Halimbawa, yung business mo, hindi ka nagbayad ng license. So, yung business itself, hindi po siya legal. Illegal po yung business, yung pag-conduct mo or yung pag doing business mo. Samantalang kung hindi ka magbayad ng tax, so yung business po is legal pa rin, pero yung pagbabayad mo ng tax is, syempre, prohibited din ng batas dahil nga mas maganda magbayad ka talaga. The next naman in terms of revocability. So, dito po sa revocability, yung tax po, sabi nga natin, meron siyang nature of permanence. So, bakit po? Kasi po, yung tax natin, dahil nga inherent power siya ng isang gobyerno and continuing siya. So, merong permanence. Continuous lang yung pagsingilan tax dahil nga kailangan po ng government ng pera or ng pondo para po masustain po yung operation niya. Samantalang dito po sa may license, pwede daw po siyang i-revoke. So, bakit po? Kasi yung pagbabayad po natin ng license, nakadepende po yun sa may privilege or kung ano man yung ine-exercise natin. Kasi pwede pong isuspend yan or i-revoke po yung pagbabayad natin ng lisensya kung sakaling hindi na po natin i-exercise yun. For example, hindi ka na magkakonduct ng business, kinlose mo na yung business mo pati sa BIR. So, hindi mo na kailangan pang bayad ng mga business permit kasi nga hindi ka naman na nag-exercise ng isang privilege which is mag-business nga. Okay po. In terms of scope, sabi po natin, pag po tax, it includes the power to license kasi may police power din siya. Sabi nga nung Marshall Doctrine, samantalang kapag po license, wala po siyang power to tax. Kasi nga, ang kinokolekta lang naman dito is, lang talaga, para makover lang yung cost. So, yung power to license ay hindi na po kasama. Then, kailan daw po ito ini-impose? Tandaan po natin, kapag po tax, post-activity. Kapag naman po license, pre-activity. Ano po yung difference ng dalawa na yan? Kapag po post, dahil nga sabi post, tapos na yung mismong activity, ibig sabihin, tapos na yung taxable event or activity, yung mismong itinatax po dyan is yung nakaraang event. For example, nakabenta ka ng 1 milyon. Yung 1 milyon na nabenta mo, yun po yung magiging tax base niya. Samantalang sa license po, ito ay pre-activity kasi po bago mo pagawin yung activity, meron na pong ini-impose na license fee. For example, sa business permit, alam nyo po sa business permit, ang ginagamit po dyan na basis is yung last year mo po na sales.
or whichever is higher, may iba pang basis, pero kadalasan yung sales po last year. So pre-activity siya kasi bago ka makapag-conduct or makapag-renew ng business permit mo ngayon, bago mo mabayaran yung license fee, titignan muna kung magkano ba yung nakaraan mo, and kailangan mo munang bayaran sa unang buwan ng taon para makapag-conduct ka ng business. Kaya nga sabi, pre-activity, bago mo magawa yung activity, magbabayad ka po muna ng license. Kasi nga permission fee siya. So bago ka pagbayarin, ay bago ka makapag-conduct ng isang privilege or ma-exercise ng isang privilege, kailangan magbayad ka muna. So ito pa nga, isa pa, sabi dito, yung current data daw, kapag tax, yung sinasabi ko na kung magkano yung nabenta mo, halimbawa, nakabenta ka ng 1 million, yung 1 million yun yung magiging basis. Samantalang kapag po license, nakabase po yun sa sa mga nakaraan, halimbawa, preceding year or quarter date. Kung sakali naman daw na bagong business ka, yung capitalization, kung wala ka pang sales last year, kasi nga bagong register ka lang. So, ganun po yun. So, yung sources of power, sabi nga natin, pag tax, syempre, yan yung taxing power, samantalang kapag license, yan yung police power. Kasi pag police power, nagkakandak or nagre-regulate po ng conduct ng isang tao or individual or transaction or event. Okay po? Next naman po is compare naman natin ano yung tax versus toll. So, syempre, alam ko naman na alam nyo na yung toll kasi ito po yung toll po, ito po yung binabayaran natin. For example, dumaan po tayo sa NLEX, SCTEX, ganyan, di ba, yun yung toll. So, tandaan po natin, kapag po tax demand of sovereignty, bakit po? Kasi yung sovereignty po na yan, dahil nga demand po siya ng buong gobyerno. Samantalang kapag po toll, demand po siya ng ownership. Kasi sino po yung may owner? Yung may ownership po dito sa may private property is yung tao na nagpapagamit po ng property and compensation for the use of somebody else property. Tulad nga halimbawa ng mga highway, 'di ba? Ang nangyari kasi diyan sa accounting, so mapag-aaralan niyo siya sa third year. Meron pong mga highway na halimbawa may mga private individuals kasi hindi kayang i-finance ng gobyerno, nakikipagkontrata sila sa mga private companies, tapos si private companies sila yung maggagawa ng infrastructure, for example nga highway. Then kapag nagawa na nila yon, syempre dahil nga meron yung kaakibat na cost, lahat po ng cost na yon is pwede po nilang i-charge yon sa mga dumadaan. Kaya nga po meron tayong mga toll na binabayaran. So yun lang naman yun. So sabi natin dito, kapag po tax, yan po syempre pang support po sa pangangailangan ng gobyerno, samantalang kapag toll po, ito po yung compensation na ibinabayad po natin sa paggamit po ng property ng ibang tao. Yun po. Then next naman, pag tax, ang pwede lang po mag-impose ay yung government. Samantalang kapag putol, pwede po yung government or pwede po yung private individual. So, mapag-aaralan nyo yan sa build. Ito po yung build, operate, transfer na kung saan magbibuild sila. Tapos mag-ooperate sila na mangongolekta. Pwedeng mangolekta sila or singilin nila yung mismong gobyerno. Tapos, ita-transfer nila yung ownership after ng specific year. For example, after 10 years, ita-transfer ko na sa government yung highway. Hindi na yung private property. Dahil nga halimbawa, nakuha ko na yung mismong amount nung nagastos ko, yung napag-usapan na kailangan ko maging collection. So, ibibigay na po yun sa government. So, gano'n lang naman yun. Then, tax naman is based lang daw siya sa government needs. Kung magkano yung kailangan, syempre, yung itatax. Then, yung sa toll naman is magkano yung nagastos nila doon sa may property and yung improvements na ginawa nila doon. So, ganun lang naman po yun. So, next naman is yung tax versus debt. So, sabi ko nga, debt, ito po yung typical na utang. So, ang basis po ng tax, syempre, yung law. Kasi meron tayong mga tax laws na nagsasabi na magbayad tayo ng buwis. Samantalang sa debt, merong kontrata ng mga private individuals na nagkaroon ng agreement. Samantalang ano po yung effect na to in terms of non-compliance. So kung sakali pong hindi mag-comply, sabi po natin pwede pong ma-imprison. Ano po yung hindi, yung nakaraan discuss natin na hindi, kapag po poll tax or yung mga community tax na basic. Kung sakali pong hindi nila bayaran yung basic poll tax, hindi po sila makukulong. Okay po? Pero may kulong po kapag additional community tax. So, napag-aralan natin yan sa chapter 1. Then, dito naman sa debt, wala daw pong imprisonment. So, bakit po walang imprisonment? In terms kung sakaling good faith. Okay po? Good faith. Yan. And kung sakali pong bad faith, of course, meron po tayong kulong. Kasi sabi nga po natin, pag po bad faith, ito po yung merong estafa. Kumbaga, meron na talagang intent na hindi po magbayad. So, meron pong kulong. Then, in terms of tax daw, ito bang tax is assignable o hindi? So, syempre, hindi po. Kasi na-discuss na natin yung nakaraan, hindi po siya assignable. Hindi po siya tulad ng debt na pwede mo pong i-delegate or i-substitute kung sino po ang magbabayad. Next naman is in terms of settlement. So, kapag po tax, sabi ko nga po na kanina sa may elements of a valid tax, generally po payable in money siya. Samantalang kapag po debt, pwede pong bayaran ng cash and pwede pong in kind. Ano po yung in kind? Yung mga non-cash. Ito nga po yung napag-aralan nyo sa obliko nyo na dasyon and pago. Okay po. Then, in terms of set-off, kung pwede ba yung magkakaltasan kapag po tax, pinag-aralan natin, bawal po ang kaltasan. Samantalang kapag debt, pwede po.
Okay po, napag-aralan naman natin yan. Kailan lang pwede ang set-off? Meron tayong tatlong exception, di ba? Kung sakaling approve na yung claim, talaga namang makikita na talagang nagkamali or nagkaroon halimbawa ng obvious na mistake sa pagbabayad. And pangatlo, kung sakaling local tax, kasi nga po sa local tax, inaalaw po yun kapag merong nakalagay sa ordinance. Kasi yung absolute lang naman na bawal is yung sa national government. Okay po. Then, in terms of interest, dito po sa interest natin, kapag po tax, hindi po siya nag-earn ng interest unless po maging delinquent ka. Ibig sabihin, hindi ka na nakabayad. Nag-due date ka na pero hindi ka pa rin nakabayad. Yun po yung sinasabi natin na delinquent. Ayan, dito siya nag-earn ng interest. Samantalang kapag debt po, pwede po siyang magkaroon ng interest kapag po napag-usapan or in default. Ano po yung in default? Parang yun lang din po kapag hindi ka po nakabayad. Pero tandaan nyo po kasi ito po yung ganito po kasi yon. Wait. Ito. Kapag po kasi nag-due na ang isang obligation, so halimbawa, ito yung due, ito yung demand, halimbawa, ayan, demand. Tapos, andyan naman din yung after na. So, for example, sabi kasi natin sa obligor natin, so, ayan. So, sabi natin sa obligor natin, kapag po meron ng demand, meron na ding delay. So, yung due po, kung halimbawa, nag-due na, pero wala pa pong demand na ginagawa, yun po yung tinatawag natin na ordinary delay. Okay po, ito yung ordinary. Kapag naman po nakapag-demand na pero hindi ka pa rin nagbayad, ito na po yung legal delay. And in terms of legal delay, sabi nga po natin meron na po yung interest. Okay po. So, ganun lang naman. Nag-accrue po ang interest kapag may delay. And depende po kung ano man yung delay na yan. Kung ordinary ba or legal delay. The next naman is yung tax versus special assessment. Ano po yung special assessment? Yung special assessment, ito po yung meron pong nagkaroon ng improvement. For example, meron kang bahay. Then, nagkaroon na ng improvement. Ano yung example ng improvement? Halimbawa, nagkaroon na ng highway. Nung nagpagawa ng highway, syempre, dahil nga ang bahay mo ay tabing highway, mas tataas po ang value niyan. Magkakaroon po ng appreciation yung land mo. So, kung sakali pong ganun, nakinabang ka po sa improvement. So, pwede po na magkaroon din po ng special assessment yung land po na yon. So, ano po yung subject po ng imposition? So, sabi dito, kapag po tax, business, interest, blah, blah, blah. So, yan. So, any kind yan. Kapag naman po special assessment, land lang po. Okay po. Yung land po na adjacent po sa may public improvement, ibig sabihin, yung land po na may direct proximate benefit. Kasi nga po, para pong as if meron pong partial na reimbursement na kinukuha si government kasi tumaas or nagkaroon ng appreciation yung land mo. Okay po. Then, ano po yung effect niya sa taong nag-own po ng subject? So, kapag po tax, syempre, tax mo yun, meron kang personal liability. Samantalang kapag po special assessment, hindi po personal liability ang nangyayari po sa taong may-ari ng lupa. Ang nangyayari po, yung special assessment po is na-absorb po siya ng land. Ibig sabihin, doon po naka-attach sa land yung mismong obligation po na magbayad ng special assessment. And kung sakali po na hindi po magbayad itong si taxpayer or hindi po magbayad itong si owner ng land, hindi po siya pwedeng ma-imprison kasi nga po nakatouch lang po sa land yung special assessment. Meron nga dyan mga instances na nakatouch sa land yung special assessment tapos unpaid pa. So, mabebenta-benta ng ganyan, kasabay ring nabebenta yung yung special assessment kasi nga nakatouch siya sa may land. Hindi siya personal liability ng taong may-ari ng lupa. Okay po. The next, kapag ano daw po yung basis po ng imposition. So, pag po tax, syempre, sabi po natin sa tax, hindi po kailangan na meron kang direct benefit or hindi kailangan na meron kang proximate benefit bago ka matax kasi nga po, 'di ba? Pine-presume po na ang bawat isa po ay meron pong benefit na nakukuha, direct man 'yon or indirect. Samantalang kapag po special assessment, kung ano lang po or kung sino lang po yung talagang actual na nakinabang, yun lang po ang merong obligation na i-compensate po si government sa part po nung cost of improvement na ginawa po ng gobyerno. So, yun lang naman po. Tapos yung coverage of application, so general application daw siya kasi kung sino man po yung subject na imposition, meron po siyang tax. Samantalang kapag special assessment, exception na lang po siya. Kung sino lang po yung nakinabang. Yun lang po yun. Kung sino lang po yung nakinabang sa improvement, siya lang po yung merong tax. So, yun lang. So, next naman is yung tax versus penalty. So, syempre, alam naman na natin yung penalty. So, si tax po, ang primary po natin yan is para po mag-raise ng revenue. Samantalang kapag po penalty is para po mag-regulate ng conduct or para magkaroon po tayo, malesen po natin yung injury po sa ibang party. So, ang nangyari po dyan, kaya nga po, di ba, ang sabi po natin, yung tax po is not penal in nature. Kasi nga po,
ang intention niya or yung purpose niya kaya po meron tayong tax is to raise revenue. Hindi po para mag-regulate ng conduct na mabigyan mo ng punishment or pagbabayarin mo ng penalty kung sakali pong hindi sumunod. So, yun lang naman yung difference nila. Tapos, sino daw po ang nag-exercise ng tax? Syempre, si government lang. So, sabi nga po natin, inherent power siya ng government lang. Samantalang kapag po penalty, pwede pong yung government or mga private individuals tulad po natin kasi pwede po natin yung pag-usapan. Okay po? Then, yung source naman po, syempre, ang source po ng tax is yung, syempre, yung batas. Then, kapag penalty, pwede pong yung batas kasi meron tayong legal na na penalty din na nakalagay sa batas. Halimbawa nga sa tax, meron nga tayong mga legal na dyan, na magkano yung i-impose mo po na penalty. And meron din sa kontrata na halimbawa may napag-usapan kayo na in case of default, ganito yung babayaran mong penalty, ganyan-ganyan. So, ayun. Then, yung mode of settlement. So, sabi nga natin, kapag tax, money. And kapag penalty, pwede pong money or in kind. So, yung money na to is in general lang po. Okay po? So, na-discuss naman na natin yan nakaraan. So, yung last naman na natin is yung tax versus tariff. So, sabi po natin yung tariffs, ito po yung customs duties or ito po yung tax na ini-impose sa mga imported and exported commodities. Okay po. Then, kung sakali po, na pag-uusapan po natin is yung tax versus tariffs, tandaan nyo po na yung tariffs ay tax din po yan. Iba lang po ang collecting agency kasi nga po meron po tayo ditong Bureau of Customs. Okay po? Samantalang kapag tax, syempre mas broad siya kaysa sa tariffs. Okay? And ini-impose po siya sa tao, privilege, basta any object, yung kanina natin sinabi. Okay po? So, yan lang naman yung mga similar items na dapat po nating malaman. So, dito, ang nakalagay lang naman dito sa note natin, yung pagbabayad po natin ng tax is compulsory, compulsory. O, yan dapat, compulsory. Ibig sabihin, mandatory. So, then, isa pa, yung taxes daw natin is lifeblood of the government. Pag-aralan natin yan kasi kailangan ng gobyerno ang taxes and personal siya kasi kailangan mo bayaran. Hindi mo yan pwedeng assign na ganyan kung kani-kanino. Then, taxation power to destroy is not absolute. Kasi nga po, sabi natin, subject siya sa may limitation and restriction. So, yun lang naman po ang dapat nating pag-usapan sa similar items.